Alright guys, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Happy Saturday. At dito sa ganang mamamayan, no, balikan natin ang sinabi ni Marcoleta, no, sa diskusyon ng isang bayan, serbisyo para sa publiko, usapang pamayanan sa ganang mamamayan dito sa Net25, programa ng mamayan ng Pilipino. Alright? Panoorin po natin dito kay balikan natin si Marcoleta. Senator. inyo eh. Oo. Ngayon ko na ngayon nga. Oo nga. Kulay Pilipino nga Wala. naman. Oo, kulay kaligatan nga pala, no? Magandang hapon po sa inyong lahat. Oo. Pasensya na po kayo sa dalawang kasama ko na nabuulianin na po. Kasi Sana pagka- po ay masaya po kayong Aha. nakapanonood sa ating palatuntunan. Pag napapatingin po kasi ako doon sa, lalo sa plenary sen, ang nakikita ko lagi si Ma'am Cathy Binag eh. Wala naman siya ron. Nandun nung nakaraan, nung pero kayo nasa gilid eh. Kasama si Ma'am Rowena Guanzon eh. At nakaabang nga sa inyo, sa mga sasabihin po ninyo. Magandang hapon po pala, Ma'am Cathy Binag. Ano? Minsan ay maging guest natin dito, Nelson. Gusto raw tayo makakuntahan eh. Aba, magandang balita yan. Pero, Sige. mas maganda ang tatalakayin natin. Ay, ngayon. dapat lang. Kasi Oo. sa madalas na pagkakataon, nagkakaisa tayo ng isipan eh. Oo. Ng pananaw, ng paninindigan. Pero sa pagkakataon ito, mukhang hindi po Hindi kami sasang-ayon. Ikaw muna, ako ang referee ha. Parang hindi kami sasang-ayon Ayan. sa naging muso ninyo. Noong kayo po ay nag-privilege speech, may kanalaman dito sa impeachment ni BP Inday Sara. Ano ba yung tinutukoy mo dyan? Oo. Hindi mo sinasang-ayon. Doon sa pumayag po kayo, doon sa punto na i-archive na lamang yung impeachment complaint sa kabila na ang sabi po ng Supreme Court, void ab initio, no? Unconstitutional, at pagkatapos ay Immediately executory. Due process. iyan po, immediately Executive. executory. Kaya ang punto namin ang punto ko po doon sa bagay na yun, sir, dapat hindi kayo pumayag kasi may utos ng kataas-taasang hukuman eh. Una bes, wala kayong dapat jurisdiction. Ngayon, in-archive ninyo. Kumbaga, nasa pangangalaga ninyo. Hindi ang dating tuloy, nasa pangangalaga pa niyo usapin na yun. Para sir. nagkaroon ng jurisdiction. Oo. Hindi, sinundan ko na lang kasi ang kanilang kagustuhan sapagkat wala naman ay sa ating tuntunin niyang motion to dismiss. Hindi nila makita. Okay. Kaysa naman sa makipag-away pa ako, na wala nga naman doon sa rules ng Senate yun. Opo. Ngayon, kung ipapaliwanag ko yung prinsipyo ng residual power, baka hindi nila lalong maintindihan Aha. at lalong humaba. Meron po Kasi- yun. Ay, niyupay kayo, sen. Dapat hindi muna alam. Kaya nga, ayoko nga ipaliwanag sa kanila Opo. baka gusto ko pa rin panatilihing na yung pakita ko eh. Ayun. Kasi sa tuntunin, Ayan ang punto ni Senator Marcoleta, no? Kaya ayaw niya pahabain na. yung Opo. na yung fight, Nakatahimik lang. palagi kang may rule of thumb. Pagka na yung fight ka, isang taong kang tahimik. Abay, sa lower house, sir. Totoo mo yan, ha? Pakikinig ka lang, Opo, oo. may aral ka. Mas marami yung pakikinig at pag-obserba. Opo. Pag-aaral. Kesa sa ikaw ay humahalo ng salitaan. Yes po, oo. Ang written rule yan, sen, eh. Di ba? Unwritten rule yun. Opo, opo. Dahil nga naman doon sa kakailanganin mo yung maraming mga karanasan. Opo. Tsaka seniority rule ho yan, eh. Lalong-lalo na yung mga kasama mo naman talaga matagal na ron. So, mas maganda yung ikaw ay nag-observe, Opo. nag-aaral, makakatulong sa iyo para sa ganun. Kung nasa tamang panahon na ang pagsasalita mo, makaagapay ka naman doon sa kanilang kasanayan. Tama po naman yun. Kaya kung gusto ko sanang ipaliwanag yung residual power, Residual power. Opo. na ang ibig sabihin nun, kahit na inallocate mo lahat ang mga power sa lahat ng mga bahagi ng ahensya ng gobyerno, palaging merong natitira. Kay residual. Nakaugnay ng na inherent sa iyo 'yon. Okay. Kaya sinabi ko sa kanila ganito. Opo. Oo nga wala sa ating rules. Kaya lang baka hindi nila masyadong masakyan ng residual power. Sa atin kasi ako nakatoka yung gawain na sinabi ng Korte Suprema. Opo. Immediately executory. Oh, tama po. Sino ka ako mag-execute nun? Wala namang ibang inuutosan, kundi kayo lang. Alam naman yung bastonero sa palengke ang mag-execute nun. Oho. Di ba? Opo, Alam oo. naman yung chief of police ng isang munisipyo. Hindi pwede yun eh. Sa amin lang talaga nakaukol yung gawain. Sinabi niya, yung impeachment complaint na yan, unconstitutional, null and void ab initio, Opo. violative of due process. Kahit hindi niya this is immediately executory. Oho. Ibig sabihin yan, may gagawa. Oho. May magsasakatuparan nung kanyang sinabi. Sino ba yun? Oho. Kanino ba naka-address yun? Sa amin. Yes, sa Senado. O ngayon, po yun. sabi niya, wala sa Walang motion to dismiss. wala sa tuntunin natin. Ngayon,
gusto ko sanang imungkahi, kaya lang ayoko nang humaba eh. Meron pa akong gustong imungkahi bukod dun sa residual power. All right, team, we're transitioning to Alright, Flack. But ayan na. Pat is still going to be Subaybayin on po board. natin yan. Did nobody see my poppycock post? There was no clappy claps. O gusto nyo bang i-convert muna natin ang Senado into an impeachment court? Okay. Para lang yung motion to dismiss pumasok. Kasi nandun eh. Doon sa rules ng impeachment, nandun eh. Okay. Hindi rin sila papayag eh. Oho. Ba't naman kami papayag? Ano kami bali? Sasabihin na naman nila. So hindi mo magagamit. Magagamit mo lamang yung motion to dismiss kapag ka yung Senado, kinonvene nila yung sarili nila at transform nila ang sarili nila into an impeachment court. Nandoon yung rules of court Okay. that will be used suppletorily. Oho. O, kung kikilalanin ninyo, Opo. papayag ako na susumpa muna tayo, i-establish natin ang impeachment court, at saka ako magmo-motion to dismiss. Oho. Kasi nandun yung rules of court. Hindi rin sila papayag, di ba? Yung punto naman doon sa yung supplemento, no? Suppletorily. Suppletorily power, kahit daw ilang beses mong basahin po yung rules ng Senado, wala rin daw po yun doon eh. Wala nga Sabi nung doon. isang veteran na Wala senator. nga, nandun nga doon sa resolution number 39, ito yung rules of procedure in impeachment trial sa Senate. Okay. Doon mo kukunin yung rules of court na gagamitin suppletorily. Kaya ako sinasabi sa inyo, payag ba kayo para doon ko nakugutin? Hindi rin sila papayag eh. Oo nga. Eh, pumayag na lang ako, gumamit tayo ng ibang salita na pinsang buo din naman ng motion to dismiss. Oho. Kaya na... Pareho na, Oho. minsan matatawa ka lang eh. Tawagin nila, pag tinawag ng Amerikano yan, hair splitting, sabi niya. Walang pinag-iba yun eh. Oho. Semantics. Yung archive at saka yung motion to dismiss. Oo, yung archive, ibinaon mo sa baul. Okay. Yung baul na lumang-luma. Yun yun. Oho. Puro amag yun. Pero dahil sa archive, may nagsasabi, anytime, pwede namang buhayin yan. Dependent yun kung sakasakaling magmilagro. Opo. Supreme Court. Ang Supreme Court. Halimbawa, biglang nagkaroon ng isang napakalaking milagro. Yung Supreme Court, 8 sa kanila, Oo. ni-reverse ang sarili. Bumalik pa. Oho. So, sinasabi niya kasi, 180 degrees. may pagkakataon kanya namang Opo. nag-reverse, unanimous. Naku, may nawang mali dyan, Sen, ha? Meron Hindi, pong nawang mali. hindi ako kumibo doon. Kasi, kumbaga sa, alam mo yung Jen, tayo kasi magsasaka Jen, Opo, oho. ang magsasaka kuminsan nagiging ano rin mangingisda. Ah, okay. Magkahalo yun eh. Oho. Kasi pagkatapos mo maitanim yan, may mga isdang ano eh. Tama. May variety na kayo ng palay natin. Oo, Hindi ka mag-isda ng Hito. hito kayo dalag. Para mahuli mo ngayon, meron kang silo. Hindi ko kasi alam sa Tagalog yung ano, sa Kapampangan ang tawag namin balisasa. Balisasa. yung balisasa, Opo. isang ginawang pangsilo ng isda yun. Opo. Iuumang mo sa tubig yan. Lalo na yung medyo umaagos opo. yan. Ano, eh. Oho. Ngayon, yung isda, meron siyang option na pumasok. Opo. Matetempt siya na pumasok eh. Oho. Kasi maglalagay ka ng ano doon. Ano, yes po. Kaya. Oho. Okay. Pero may option siya, ha? Papasok kaya ako, hindi. Oho. Ganun ko tinitingnan yung kahapon. Kahapon ba yun? Wednesday po, Wednesday. Wednesday. Isang araw. Opo. Isang araw. Eh sige, pumasok ka. O, akala yung pumasok. Yung balisasa dyan, pagpasok mo ron, madaling pagpasok eh. Ay, hindi ka makalabas. Kaya lang nakaganon yun eh. Yung parang Palitan pagpasok doon, mo, oo. pag ano mo, nakaano na yun. Kahit anong One way gawin mo yun doon, eh. hindi ka na pwedeng lumabas. One way. O, tignan mo nangyari ngayon. Ang Supreme Court na nagsabi. Mali naman eh kayo mga pinagsasabi mo. Kasi nung sabihin niya yung League of Cities versus Comelec, napangiti na ako doon. Opo. Kasi kaya ko na inumag yun. Oho. Kasi alam nyo, natalakay natin. Tatlong beses nagkabali-baligtad yun. Merong nag-dissent doon. Hindi unanimous yun. Ayun. O, tingnan mo ngayon. At saka ngayon, pinipilit niyang magpaliwanag. Kumbaga sa isda, sabi ko nga sa inyo, Wala nahuli ka na ng balisasa. Kahit ano pang gawin mo magpaikot-ikot, wala ka nang lalabas. Nasa sayo. Hindi, ang katwiran ho niya ngayon, Sen, Ano? ay mabuti na rin niya yung umaamin ng pagkakamali. At least na itatama. Hindi kasi Anong naitama? naitama yung kanyang pagkakamali. Na umamin sa pagkakamali. Kung nanatiling mali. Sa mga tweet, sa pag-amin mo ng tama ngayon, Oo. Na mali. Pag-amin niya ng mali. papayag ka ngayon doon sa sinabi ko na wala pang nangyari na gano'n. Papayag ka. Dapat aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita sa tagal ng pagiging abogado ko. Wala pa akong nakitang ganyan. Isip-isipin mo, nandun yung tatlong karakter na talagang kinatatakutan ng isang abogado. Isip-isipin mo, sasabihin sa iyo ng korte, unconstitutional. Nako, yun lang pa. Mabigat. Dito lang talagang palagay ko Bagsak ka na dyan. Pati kaluluwa mo, mawawala yun Opo. Meron Pangalawa, void ab initio. Yan, una bes, wala kang pakalan niya, wala kang... Pangalawa na. Opo, oo. Pagkatapos sinabi niya, violative of due process. Oho. Ayun na matindi. Mag-EMR ka pa riyan? Oo. Meron pa mga pang-apat.
Immediately executory. Kaya nga, dito pa lang sa tatlong ito, patay na. Ngayon, sasabihin niya ngayon na, hindi ka niya, may pagkakataon. Ngayon, yung pag-amin niya na mali siya, babalik tayo doon sinabi ko, wala pa ako nakitang ganyan. Dapat aminin niya rin. Tama si Kong Marcoleta, si Sen Marcoleta. Opo. Kaya, yun naman ang gusto ko sabihin niya. Mukhang hindi po, Sen. Mukhang meron pa rin sa mga hinahanap ko eh. Meron sa statement eh. Meron sa statement po dyan. Meron sa statement po. Ang sabi niya dito, Meron pa rin daw siyang makikita, Sen eh. Nasa na ba yun? ito, nasa page 3. Ayan. Ayan. Sa pagbiberifika umano niya, nalaman niyang marami. Marami? Opo, sa mga desisyon sa kaso, hindi po unanimous decision. Ha? Tinutukoy po ni Senadora na ang kaso bilang halimbawa, kung saan lahat ng kalahok na maestrado ay bumoto ng pare-pareho at kalauna ay binaliktad kasunod ng pagkakahain daw po ng motion for reconsideration. Ginamit niya naturang information. Hindi mayroong sa binanggit eh, yung Ito yung pero sa isang Facebook post. isa. Yung isa. Nanindigan siya na may isa pang kaso. Yan, opo. Alam mo kung ano pinagtalunan dyan? Ito daw po yung International Bridge for the Acquisition of Pero Agriculture. ang tinatanong ko sa iyo, anong subject matter? Yung BT talong. Yung bio... Yung mga modified. Bioengineered. Kaya nga ang tanong ko, pinag-uusapan ba niyang kako? Nandoon yung tatlong karakter na pinag-uusapan natin. Unconstitutional, violative of due process, Wala naman due process. No? void ab initio, o pinag-uusapan lang talong. BT tanong pa lang issue doon. Yung BT talong yan eh. Kasi nga, yung iba, teka, alam mo yung mga modified, Organism. yung iba doon ayaw kumain na. So sabi niya gano'n, constitutional right namin ayaw kumain nun. Okay, so sige palagay mo, nandun ang unconstitutional, di ba? O yung violative of due process, immediately executory. Kaya sinasabi ko, hindi akmang-akmala yung sinasabi niya. Pinipilit niya lang, para yung isang isda na pumasok sa balisasa ni Nelson, talagang paikot-ikot, pilit na lumalabas. Hindi ka Lalo sa makakalabas hihigpit po yung balisa sana yun, Sen eh. Hindi ka makakalabas doon kahit anong gawin mo. Sa amin po sa Laguna, nung ako nakatira sa Laguna, ang tawag sa amin noon ay bukatot. Yan, bukat. May gumagawa yung tansiyan eh. Sen, sa inyo pala balisa sa Pampanga. Kapampangan yun eh. Opo, oo. Kaya naman lang, meron makapagano sa Tagalog kung ano yun. Mukhang wala, Sen. Mukhang Kapampangan na lang tayo. Baka pero yun Pero nga. alam nila yung ating dinidescribe eh. Opo. Isa siyang mekanismo na gawa-gawa sa minsan yung tambulan na kung ano. Opo. Papasok yung ganun. Madaling pumasok pero yung paglabas ang problematic. Nandun yun eh. Kaya nung ilatag ko yun, kasi pumasok siya. O sige. Ay na yun. Wala na kayong gagawin kung hindi pa kangatwiran na lang. Kung paano kayo makakalabas dyan, nasa sa inyo na yan. Dito, Sen, ay gusto kong hiramin yung salita ninyo na doon sa tagpo na nang lalangin ng Diyos ang tao eh. Di ba? Meron kasing tagpo doon na yung babae, ano tawag doon? Yung, nakikinig sa mga bulong-bulong. Ang sinasabi mo, nung magpapaliwanag na kami kung ba't kami bumoto ng yes. Opo, yun. Actually, hindi na ako dapat magpaliwanag dahil yung buong privilege speech ko Okay, nandun na. na nga po yun eh. Opo. Pero sinamantala ko rin ng konting panahon. Ang sabi ko, Mr. President, nung lalangin po yung dalawang unang tao, Yan. meron pong kalakip na kapasyahan na sinabi sa kanila na kanilang dapat na talagang huwag ipagwalang bahala. Alam na natin yan, sinabi, lahat na niyang nakikita niyang puno riyan, mga hayop na nagsisipaggala dyan, inyong lahat yan, maliban na lang doon sa pinakagitna. Huwag ninyong kakainin yan. sabihin, huwag niyong gagalawin yan, huwag kayong pupunta riyan. Matigas na po ako at malinaw naman yung pasya. Meron naman kaso. Akalain mo namang merong nakialam naman na ahas. Inintriga yung babae. Yung babae naman, napaniwala. Yan, Parang yung nangyayari. May pasya na yung Korte Suprema eh. Ang dami namang mga, hindi ko lang masabing ahas, ang daming nag-iintriga. Mali kaya yung Korte Suprema. Mali yan. Ganito ang dami nila eh. Puro matatanda pa naman yung mga iba eh. Mukhang iba ata nandun pa sa plenaryo nung... Kung sa bagay, meron din talata sa Biblia. Yung matandang ahas, sabi. Nako. ano yung gusto ko sabihin doon? Kung hindi na paniwala yung babae, wala sana problema eh, di ba? Yes. Ngayon, ang gusto ko, magpakaingat po kayo kung sino-sino na lang ang bumubulong sa inyo. Yan. Yung pangangatwiran naman, hindi naman original sa kanila. Ako, nung tumayo ako ron, sarili ko yung katwiran ko. Hindi ako nagdidepende sa iba. Hindi sila makakapagsalita kung hindi nila hawak yung kanilang mga gadgets. Mga gadgets nila, tsaka kung sino-sino yung bumubulong. Isip-isipin to, sa kabubulong nila. Nako, may pasyan eh. Pumasok tuloy sa balisasa. Di ba? Nakapasok ngayon sa balisasa. Wala na akong magagawa. Ngayon, dapat awayin niya kung sino yung nagturo sa kanya. Yun ang dapat. Kung sinabi,
kuha ng kuha. Kamukha nga nung babae. Oo. Sinabi na nga, huwag mong gagalawin. Huwag kang pupunta sa gitna na yan. Huwag mong pakikialaman yan. Abay, sinabi ba naman nung nagbulong eh? Sinabi ko sa'yo na gano'n. Hindi totoo yung kamaniwala. Ganitong gawin mo. Kumain ka. O yung asawa naman. Sabi ko pa nga, nagbiro ako eh. Oo. Yun po yung kauna-unahang under desire na natala sa Biblia. Sumunod eh. Tumawa pala yung O pinag susunod. Bahala kayo. Oo. Ang daming bulong ng bulong. Ayan. Yung mga yon matatanda. Matatanda kasi na talagang, yan naman, binigyan din natin ng paliwanag. Okay. Lahat po ng bumubulong na yan, kahit na may kapasiyahan na, mayroong tatlong pagkakahalin tulad dyan. Aba, oo. Magkakapareho sila sa tatlong larangan. Oo, binanggit ko pa yan. Opo, oo. Una, magkakapareho sila eh. Oo. Monday.com's intuitive work management plan. You have the power, not IT, not admins. You're in charge. Yung una, hindi nila ni-review. Hindi kailanman nila binasa ng masinsinan yung rules of procedure and impeachment proceedings ng House of Representatives. Kasi kung nabasa nila yon, hindi sila bubulong ng ganon. Opo. Hindi nila imamali yung mga tao na kasama ko ron. Pangalawa, ito pa isang pagkakatulad nila. Sila'y paborito ng mainstream media. Suki lagi yung mga yan. Tama kayo. Oo. Pangatlo, wala silang pagmamahal sa mga Duterte. Oo. Di ba? Oo. Ganun silang lahat eh. Kontra Duterte nga. Ganun. Wala namang yung merong magbubulong sa kanila na ako, basta't ako yung objective ako. Oo. Ako balanse ako magtuturo sa'yo. Balanse ako magpapayo sa'yo. Wala. Nandun sila sa tatlong yon. Oo. Makikilala mo silang lahat. Isipin mo kung talagang sila ay nag-aaral lang. Inisa-isa ko lahat ng mali na ginawa ng House of Representatives. Meron ba tumayo sa mga kasama na kinontra kahit isa sa sinabi ko? Wala. Opo. So, ibig sabihin, hindi sila kumontra sa mga sinabi ko na puro kamalian. Bakit ang sinasabi nila ngayon? Nagkamali ang Korte Suprema? Ang nagpasya, ang nagkamali daw, hindi yung mga naghanda. Dapat sana ako, kahit Oo, paano, merong inaasahan ko naman, may mga tatayo doon isa, 2 hanggang 3, o kaya gusto nilang tumayo lahat. Kontrahin nila yung sinabi ko. Wala silang walang kinontra kahit isa. Halimbawa, sinabi ko, yung pong impeachment complaint, nakalimutan po nilang lagyan ng verification. Walang kumontra. Sa tuntunin namin, dismiss yun eh. Bakit hindi man lang nakita ng ano? Kung halimbawa, natuloy ang impeachment dyan, Opo. natuloy kunwari. Oo. Yung unang araw pa lang, ipo-point out ko na eh. Pati-dismiss ko kagad yun eh. Walang verification. Walang verification. Di tapos na kami. Isang araw lang, tapos na eh. Balikan nyo ka ako yung rules natin. Ano sinasabi dyan? Pagka walang verification, sabi niya, it will be treated as a mere scrap of paper. Pag-uusapan pa ba natin ito? Hindi na. Motion to dismiss. Ayun na, magbabato na. Pero Pwede nang gamitin yung motion to dismiss kasi impeachment court na yun. Pero doon sa di ba, mayroong binabanggit kahapon, nasa pasado po ito ng Korte Suprema, parang ano ginamit termino, parang inaalisin na lang kapangyarihan ng mababang kapulungan na sila ang maghain ng impeachment. Para daw pinahirap natin ang impeachment process kung susundin ang naging kautusan ito ng Korte Suprema. Ang sinasabi dyan ng mga retired. Yung mga bumubulong yun. Yan, oo. Yun yung mga matatandang bumubulong doon sa babae. Yes. Yun ang pinakikinggan nilang gano'n. Bulong ng bulong. Pakinig naman yun. Hindi totoo yun. Naglatag ng bagong ano eh. Parang technically parang inamend nila eh. Naglatag ng mga bagong patakaran. So hindi daw dapat ipatupad dahil hindi naman retroactive. Kasi nga, makikinig ka sa mga bumubulong sa'yo. Akala mo naman totoo yung ibinulong. Nasa sa inyo yun. Paano hindi sasabihin ng Korte Suprema yun? Hindi nga nila sinundan yung ano eh. Yung aming rules eh. Ano sinasabi sa rules? Lahat ng impeachment complaint na ipapile, 3 steps eh. Una, i-repair mo kaagad sa opisina ng speaker. Opo. Yung kauna-unahan pa lang, kung totoo yun, December 2. Immediately. Hindi niya immediately ni-repair. Inamin nila yung unang 3 na kanilang ipinail na impeachment complaints. Ni-repair ng Secretary General sa opisina ng speaker mahigit 2 buwan nang nakararaan. Immediate ba yun? Hindi. Bakit ngayon ayaw nilang kumontra? Kung mali ako, kontrahin nila yun. Pangalawa, pagka-repair mo sa opisina ng speaker, i-include mo include mo, sabi niya sa rule namin, sa order of business. Yun. Aba, ang yayabang. Noon pong February 5 kanya, yung 4 na impeachment complaints, in-include namin sa order of business. Dala-dala ko po ako, Mr. President, ang kopya ng order of business. At bibigyan ko ng kopya yung Secretary ng Senado. At dito po, lahat ng gustong examinin ito ay malaya po silang
i-examine nila po itong dokumentong ito, wala po ritong naka-include alinman doon sa 4 na impeachment complaints. Ito po, hawak ko po yung kopya. Bakit wala man lang isang pumunta sa akin? Tingnan ko nga. Wala. Alam nila talaga hindi na-include eh. Sabi ko sa kanila, nagsinungaling na naman ang House of Representatives sa pamamagitan ng Solicitor General. Ang ipinakita niya hindi yung order of business, ang ipinakita niya yung journal. Huli sila, no? Kaya magaling talaga to si Marcoleta na huli sa bitag. Iba, iba yung po yung journal. journal, iba yung order of business. Paano sila makikipagdebate sa akin? Kabisado ko yung dahil naging senior deputy majority leader ako. Tama po. Kayo Kaya ang automatic sinasabi ko doon sa mga bulong ng bulong, lalo na yung matatandang bulongero, hindi man lang nila tiningnan yung rules ng House of Representatives. O ito pa yung pinakamahirap. Pagkatapos na ito yung ma-include mo, kunyari na-include eh, hindi nga na-include. Kunwari lang, aminin natin na-include. Within 3 session days thereafter, i-repair mo sa Committee on Justice. Tanong, meron bang ni-repair sa Committee on Justice? Wala. Wala. Walang ni-repair. Ayan. Puro violation eh. Ngayon, ikakatwira nila. Hindi kasi, pinirmahan kasi ng more than 1/3. Basahin mo yung rule natin. Pagka ba pinirmahan ng 1/3 o higit pa, hindi mo na i-repair sa Committee on Justice. I-repair mo pa rin. Nandun sa section 2 eh. O, di mali na naman. Tapos wala pa. So, bakit wala man lang kumontra kahit isa? Kasi totoo lahat ang sinasabi ko. Kaya gano'n na lang ginawa ng Korte Suprema. Siya nang nagbigay ng guideline. Ganito po ang pagpapile. Ayaw pa nila. Gusto lang sabihin ng Korte Suprema, nakikinig kayo sa mga bumubulong sa inyo eh. Ha? At saka, Jensen, mapapansin natin na ang Korte Suprema, dun sa ginawang debate, ay nakasubaybay, ha? Oo, nakasubaybay. Siguro. Kasi may statement yung Supreme Court eh. Napanood Diba? na pakinggan nila. Kasi kung hindi sila nakasubaybay, hindi sila maglalabas ng ganito. Ang sabi niya, Kinontra yata yung sinabi ng... yun nga, we clarify that Nawaw malingaw yung Ayun sa'yo. nga. Kasi ang pinag-uusapan, desisyon ng Supreme Court, Kinontra ba ako ng Korte Suprema? eto, basahin mo natin. We clarify that the Supreme Court's ruling in the League of Cities case was not unanimous. Hindi akong kinontra dyan. Hindi po, hindi nga po. Pero may kinontra sila. Meron nga po. Yung kulay ko ng damit nyo. May payo pa eh. May payo pa May rin. advice. Ano yan? Please refer to the decision and resolutions published in the Supreme Court e-library and the Philippine reports. We are uncertain as to the source of the claim that the decision was unanimous. Diba? Hindi Ibig sabihin, totoo. Paano magiging unanimous? Alam mo kung sino yung isang dissenter doon? Antonio Carpio. Mismong isa sa mga bumubulong. Kung isa siya sa bumubulong, siya mismo. alam niya pala. Alam niya. Alam niya pala. Bakit niya binulong? Yan ang sinasabi ko eh. Kung ako doon sa binubulungan, pwede ba? Lumayo-layo ka na sa akin. Magpabulong ng bulong. Kaya nga yung nung magpaliwanag ako, ang umpisa ko kagad, nung lalangin yung 2 tao, huwag mo nang pakikialaman yung pasya, makapangyarihan yung pasya na yun eh. Kasi nilalang ko nga kayo eh. Wala naman kayo dati dyan. Ako na kang gumawa sa inyo. Pati yung pamumugaran ninyo. Nilagay ko na dyan. Ito lang ang kapasyahan lang. Isip-isipin ninyo, lahat na nga binigay ko sa inyo eh. Yun lang isa. Alam mo tayo lang kung bakit yung isa ay binawal? Nelson, din? Para lang makita ko susunod. Ayun. Test din, no? Kasi hindi naman meron ng demokrat. Ang galing ng logic ni Senator Marcoleta, no? Ang kay Eva Tada, no? Merong panahon na yun eh. Opo. Makapamimili ka naman talaga. Pero gusto lang niyang malaman. Susunod kaya. Isa nga lang ang utos, hindi pa nasunod. Isip-isipin. Yun, unang tao eh. Ngayon pa kaya. Yun pa lang, hindi na nasunod. Dami ng tao ngayon. Kadami ng bumubulong ngayon. Kasi nga noon, wala pang ibang kaya ahas lang ang bumulong eh. Hindi ba? Tama po kayo. Pero ngayon, maraming ahas, naging tao. Kaya kukunti na yung ahas ngayon eh. Tingnan mo. Pumunta ka sa kagubatan. Dapat na nga po kayo ng ahas ngayon. Wala ka nang makitang mga ahas. Bakit, Nelson? Kinakain. Hindi, naging tao lahat. Dugtong ko sa punto na yan, Sen. Ito pa. Kasi nagbigay ng reaksyon ng House Committee on Good Government. Sabi nila, Sino? yung House Committee on Good Government, ito po yung isa sa mga pagdinig doon sa Kamara del Representante. Yung kanila pong committee nagsabi na ang Korte Suprema daw po yung nagdagdag ng mga parameters o steps na sumasaklaw sa eksklusibong prerogative ng Kamara. Dagdag daw eh. Oo, na magsimula ng impeachment laban sa isang opisyal ng gobyerno. Sinasabi pa po na ang mga karagdagang rekisito ay nagpapahirap daw po sa Kamara na magsagawa ng impeachment sa mga susunod na panahon. Alam mo, kaya nga nagbigay ng guides eh.
nakita ng Korte Suprema, kahit na meron na silang sariling tuntunin, sila mismo ayaw nilang sundin. So hindi ito bago. Hindi ito bago eh. Nandun na sa rules. Kasi sinabi lang naman halimbawa, kapag ikaw ay mag-exercise, halimbawa, nakalagay halimbawa, very basic. Kasi kanya, kapag tumatakbo ka ng matulin, ikaw ay matitinik ng malalim. Yes, Lalo opo. na kung wala ka sapatos. Opo, nakayapa ka kasi. Eh, di magsapatos ka, di ba? Opo, oo. Saka huwag kang pupunta doon sa madawag na tatakbo ka lang, pupunta ka pa doon sa marami. Doon ka tumakbo sa maraming pusa. So guide lang yun eh. Walang- Halimbawa sinabi niya nga magsapatos ka, masama ba yun? Ay, hindi, oo. Requirements na ngayon yan. Alam mo, ginaguide ka lang eh. Hindi ka niya binabawalang manakbo eh. Iniingatan ka pa nga eh. O dahil nga wala nang, sabi ko nga sa'yo, wala nang maipuntos. Oo. Kung ano-ano na lang. Doon sa sinasabi na... Teka muna. Hopefully, wala nang time box. Mamaya konti, oo. Doon sa sinasabi na, teka muna, yung dahil nga doon sa tumatakbo na matulan, di ba? Oo. Ang pinagmulan kasi noon, may motion for reconsideration eh. Oo. Hindi natin, dapat hintayin natin yung finality, Sen. May motion pa, nakapending eh. Ang kaya totoo, nga. pinasasagot pa nga ang Vice President eh. Oo nga, sinabi ko nga nung nagtatanong si Senadora Pia Cayetano, siguro napansin ninyo, pagka sinabi kasing this decision is immediately executory. Opo. Alam mo sa isang abogadong nakakaintindi, didiretsuhin ko na. Hindi ka inaalisan ng karapatan Opo. na mag-MR. Aha. Nasa sa'yo yun eh. Parang, di ba, kung minsan, sige, park at your own risk. May gano'n Yes, oo. Hindi kita binabawalan. Na pumarada dyan. Pero bahala ka sa buhay mo. Kaya yung paghalimbawa ko kay Senador Pia Cayetano, opo. Senator Pia, halimbawa ka ako May nandigaw sa'yo. nanliligaw sa'yo. Talaga namang, Opo. talaga bang, Yan yung tagpo na nakapaligid na sa likod niyo yung apat na masaya eh. hindi mo talaga type. Opo, oo. Ngayon dahil sa ayaw mo na lang na, siguro, ayaw mo nang maistorbo ka at sari, naiawa ka na rin, wala rin naman siyang pag-asa, Opo. tinapat mo na. Oho. Hindi ko na sinabi kung ano yung sinabi mo, pero talagang tinapat mo na. Oo. Diniretso mo. Ayoko talaga sa iyo eh. Parang ganun. Oo, naman na yung gano'n. Basta umanap ka na lang ng iba o whatever. Oo. Yung isang pagpapasya na talagang wala ka na talagang kabuhay-buhay, kung pag-uusapan, yung pag-asa mo, ikaw ay magustuhan pa. Opo. Pero sabi kong ganyan, tinanggap niya eh. Tinanggap niya pero nakiusap. Pwede ba naman kang baka naman ako kahit pa paano, makadalaw-dalaw pa rin. Tinanggap ko na eh. Yun ang MR. Ayun. Hindi ko naman alam, may nagtatawanan pala sa Sa likod likod ko. niyo pala yung apat eh. O sabi ko, sige, sabi niya, sige, you file an MR, but that will not change my mind. Ayun. Sabi nung nililigawan. Oo. Di ba bayaan mo silang mag-MR? Oho. Tingnan natin. At saka siguro dapat napansin, Jensen, na noong nag-file ng motion for reconsideration ng House, naglabas ng statement ng Korte Suprema eh. Oho. Pakita natin yung statement at may mapapansin tayo dito. Sige. Ang statement nila dito ay sinabi nila dito na nag-file na ayun Oo. on the motion for intervention. Meron. Tapos meron din dyan sa unahan, motion for reconsideration. Pero ang mapapansin mo dito, bagamat nire-recognize nila na may MR, ay yung naka-box na pula. This decision is immediately executory. Kakaibang mga letra yan, Jen. Ano napansin mo? Bold letters siya. Ayan. Oho. Ang ibig sabihin yan, may emphasis. Kaya kung ikaw, malakas ang pakiramdam mo, Oo. mapapansinin mo yan. Di ba? Tama. May MR na. Pero inuulit-ulit pa ng Supreme Court yung immediately executory, Sen. Ayaw na nga niya lang sabihin, we do not entertain any more pleadings. Hindi niya na sinabi yun. Because there is another way for saying that. Halimbawa, this is immediately executory. Formalidad na lang. Bahala ka kung gusto mo. Parang Consuelo de Bobo, sige, mag-file ka. Oho. Ikaw ba? Magpa-file ka pa dyan. Tapos sa nanliligaw, may kasabihan Pilipino kasi, walang matintimang birhen sa matinding manalangin. Di ba? Sabi pa na iba, hindi. Kahit na tayo ay, hindi dahil sa alam mo matatalo na, hindi na tayo lalaban. Gano'n? Basta, laban pa rin tayo. Oho. Yan yung may kutwira ng isang senador. Hindi niya po sinabi, hindi na tayo lalaban. Tama. Hindi ako ganun. Ganun po. Ako practical akong tao eh. Oho. Ako mas naniniwala ako sa mga bayani. Oho. Si Bayani po sa ano to, digmaan ito ha. Dr. Jose Rizal sabi niya, wala na yan kanya. Oho. Sumurrender na tayo kanya. Ayoko yung natatalo tayong kanya. Maging practical na. Masasakripisyo yung mga Pilipino eh, no? Ayoko yung para lang tayo magpapasikat pa tayo. Ayoko yung puro optics na naman eh. Alam mo naman ako, nung bata ako, isa lang naman ang aking pinapanood yung FPJ, di ba? Opo. Kasi, Oho. yung FPJ kasi, Jen, walang galang na sa ibang mga artista. Opo. Yung FPJ kasi,
tahimik yun eh. Opo. Walang optics yun eh. Di ba? At saka yun, lalong-lalo na yung mga naunang pelikula nun, yung mga kaparehang babae, parang dekorasyon lang. Walang kasamang tinapay ito. Para lang masabing may leading lady. Para lang siguro kasama talaga sa Ricardo ng storya. Pero kung titingnan mo, kahit wala yung babae, okay, pag magde-end na yun, aalis yun, di naman niya isasama yung babae. Yung mga naunang mga pelikula. Sa nakabayo. Ayoko ng optics eh. Siguro, na-influensya na ako sa ganun. Pag talo na, talo. Pero kung Parang chess. mag-arte-arte ka pa. Nakita mo naman yung pag naglalabang kami ng chess ni Agad. si ano eh. Maginoo, sports-minded. Isip-isipin mo, isang kabayo na lang wala na. Yun ang gusto ko. Pero yung pipilit mong ilaban kahit alam mong ikaw ay silong-silo na. Ay, hindi ako ganun, Jack. Sayang oras di ba? Nako. Napanggit yung pelikula ni FPJ. Napanood niyo ba yung pelikula ni Little Latin? Ba? Guerrero. Cuadro de Alos. At saka, masaya kahapon, ha? Hindi, nung isang araw. Isang araw. Guerrero, nasaan ka? O kaya yung Hieronimo. Ayan, oo. Ha? Isipin mo. Ayos. Akalain mo nga nagkaroon ng Indian dito sa Pilipinas. Kung ano-ano pinag-uusapan natin, hindi mo dapat meron tayong politiko. Ito, sabi niya, dito daw po sa inilabas na archive ng Senado, sa isang statement po mula dyan sa Kamara, sabi nila, ang Pilipino daw po ang talo sa hakbang ng Senado na i-archive ang impeachment complaint laban daw po kay BP Sara dahil sila ay napagkaitan daw po na makita ang mga ebidensya at magkaroon daw po ng pananagutan ang matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon po yan kay yung sa chairman nga po ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Mag-itong aking kaibigan, si Yalon Tolo Adjong, sabi niya Talo ang Pilipino. Talo daw po ang Pilipino sapagkat in-archive ninyo. Hindi tuloy masasagot ni BP Inday Sara ang mga paratang sa kanya. Yan ang hirap pagka ganyan. Ang palaging iniisip, ang Pilipino. Opo. Kung ba iniisip nyo, Pilipino, palagay na natin na gusto nating ituloy yan. Magkano ba yung involved na amount dyan? Ilang milyon? Parang 612 million, more or less. Palagay mo. Magkano yung ating ginugol sa baha? 500 billion yung pinakahuli. Lahat Hindi, 1 trillion naman yun. 1 trillion. 1 trillion yun. 1 trillion, opo. Pero wala man lang isa na gustong imbestigahan ito. Nasaan ang katwiran dyan? Na akala mo talo ang Pilipino sa 600 million. Hindi talo sa 1 trillion. Talon-talo ho doon. Kasi sa 600 talo, hindi sa 1 trillion talo-talo. Ang sinabi ko naman sa kanila, pag binasa po ninyo ang desisyon ng Korte Suprema, hindi po nila kayo sinasansala na mag-file ng isang matinong impeachment complaint. Tama. Yung isang impeachment complaint na dumaan sa pamamaraan ng inyong sariling tuntunin. Kaya nga ang aking paghahalimbawa, nagluto po ng kanin. Opo. Hilaw na hilaw po eh. Ilang lingwahe yung ginamit ko. Ano po yung hilaw ka ako sa Ilonggo? Lagdos. Sa Kapampangan. Sa Kapampangan, Magadto. Sa Ilocano. Marakusol. Yan. Sa Waray. Maratudto dyan. Bakit? Yung isang senadorang ngayon ay bagitong neophyte na congresswoman. Yun naman akala yung magsalita na. Ito kanya, lokohan na talaga ito eh. Ibang klaseng korte na ito eh. Mas mabuti pa kanya na ipinail itong impeachment complaint kanya sa palengke. Dahil sa palengke, merong mga tinderong matitino. So sabi ko, sige nga, magtinda ka nga ng hilaw na kanin ka ako sa Nueva Ecija, kung may bibili. Magtinda ka nga ng magadto na kanin sa Tarlac, kung may bibili. Malabo yun. Magtinda ka ng lagdos na kanin sa Capiz o sa Aklan, kung may bibili. Ano sinasabi ng Korte Suprema? Magluto kayo ng tamang pagkakaluto. Huwag niyong ipilit na hilaw, pipilit niyong ipakain dito sa Senado, kahit na masino eh. Hindi mo ko mapipilit na kumain ng hilaw eh. Totoo po. Hirap na nga akong tao ko. Hirap na akong mamaya. Papakainin pa ako ng hilaw. Hindi ba nila maintindihan yun? Ba't nila ipipilit yung hilaw na pagkakaluto na impeachment complaint? 6 na buwan pa lang. Maghintay na kayo, 6 na buwan lang eh. Gumawa kayo, mag-initiate kayo, yung walang kaduda-duda na dumaan sa patakaran ng ating tuntunin. Para sa ganun, hindi ma-question. At saka tayo magharap-harap. Naghaharap din naman kami pagka nakagawa ng tunay. May 6 months na lang eh. February 6. So, di saka natin makita ngayon kung, sige nga, ito harapan na ngayon ito. Yan. Akala naman nila kasi mananalo sila pagka nagkaharap-harap. Pero kasi iniisip nila kagad eh. Lalo na yung mga bumubulong. Nako. Hindi, sa mga bumubulong po, wala naman silang talo, walang panalo eh.
Wala naman silang ang kanila lang pakinabang no, naka-impluwensya, naging relevant na sila, Sen. Pero kung hindi pakikinggan yung mga yon, mahalata na sa sarili nila, mukhang wala na nakikinig sa aming bulong-bulong, Di ba? Mukhang irrelevant na ako. Baka may makinig, pinag-uusapan kasi natin. Ayun na nga po. Anyway, saglit naman po, tuloy po tayo. Alright guys, yan napakinggan at napanood po natin dito sa Ganang Mamamayan si Senador Marcoleta, no? At sa kanyang speech sa Senado ukol sa VP impeachment, no? Dapat marami pang ibang problema ng bayan. Yan ang kaharapin ng mga ibang senador. Alright, maraming salamat sa inyong lahat and peace out sa inyong lahat. And don't forget to subscribe this channel, Rob Trip.